the problem number 3, no? Sa trigonometric. So integral of trigonometric substitution. So continue natin yung problem natin sa number 2. So ito, tingnan natin ano ba itong involved dito. Una, variable, yung g. So ito yun siya, di ba? Ito yun kasi u is variable. So this is ano yun siya? X ang gamitin natin. Sorry, wag x. Bakit? Kasi in terms of g yan. So g ang gamitin natin. So g, sumusunod lang tayo. So g is secant. Ngayon, ano yung a? So constant. Ano yung square root of 4? 2. 2 secant of theta. So dg, ang derivatives nito is 2. Ang derivative ng secant is secant tan. Secant of tangent d theta, no? Ngayon, ang kailangan kasi natin dito is ano yung tawag dito? Yung right triangle natin. Yung triangle natin, ano yung ilalagay natin diyan? Yan. So, paano ba 'to? Hula-hula. sorry. So, gamitin natin ito. Yung ano ng secant. So, ang secant daw, kasi yan yung secant ginamit natin. Sa G. 2 yan, di ba? 2 secant theta. So, equal daw sa Z. So, divide lang natin both side by 2. Para kung ayaw nyo maghula-hula, yan ang gamitin natin. Secant theta is equivalent of G all over 2. Ang secant is reciprocal identities ng what? Ng sine ba yun? Cosine. Cosine ata. Yan, cosine. Ang reciprocal identities ng secant is cosine. So, alam natin ang cosine is SOHCA, adjacent all over hypotenuse. So, adjacent, cosine is, ano yung adjacent dito? This is the Z. All over, SOHCA, adjacent all over hypotenuse. Hypotenuse, this is the 2. Ito, di ba? Try ko naman. SOHCA. Yan. Pati ako nakakalimutan na. SOHCA. 2. Yan. Adjacent na Z all over hypotenuse na 2. Pero kung ito-try natin ito, I mean tangent, yung common sense is tangent to So this is tan. Ito yung magamit natin. Yung sa tangent. Kasi ito, pareho lang naman ito na common. So itong tangent. So this is to opposite. Opposite. Ano yung opposite nito? Opposite. Magiging 2 tan yan. So this is opposite yung magiging 2. Halimbawa ganito, magiging ganito yan. Kapag in-isolate natin yan, G. So this is opposite yung opposite all over adjacent. Huwag niyo kalimutan yung secant, no? So is yung secant, yung reciprocal ng ano, i-prove lang natin. So huwag mo kalimutan yung reciprocal ng secant. Ano ba yung reciprocal ng secant? Kasi wala tayong ano dito, yung ang meron lang kasi dito is sine, cosine, tangent. So this is the secant kasi ito. So this is G is equivalent of 2 secant of theta. So kunin lang natin yung reciprocal ng secant. Ano ba yung reciprocal ng secant? So ang reciprocal ng secant, this is the 1 all over ano, so kunin mo natin to value ng secant. Secant, pag dinivide mo ito, 2 all over 2. So this is the secant theta is equivalent of G all over 2. Pero hindi natin alam ang value ng secant, no? So kailangan natin kunin yung reciprocal ng secant. Kasi ang meron lang tayo dito is ito. So ang reciprocal ng secant is 1 all over cosine. Tama? Cosine of theta. So this is what? This is 1 all over cosine. Ano yung cosine? Ang cosine is adjacent all over hypotenuse. Ano yung adjacent? Adjacent na Z all over hypotenuse na 2. So pag sinimplify natin ito, this will become 2 all over Z. No? So ito na yung cosine. So yan yung magiging cosine nito. Cosine of theta. So ang cosine is adjacent na, ano yung adjacent natin? Adjacent na 2. Ano ba ito? So adjacent all over hypotenuse, no? So this is magiging, ito yung magiging Z and 2. Then this is, ito magiging ano yun ito? Magiging Pythagorean theorem. So mag-Pythagorean theorem tayo. Ayan. Dito magiging ano ito? Square root of G squared minus 4. So ayan. So burahin lang natin ito kasi hindi magkasira.
Burahin natin to, hindi mo kailangan. Ito. So, continue natin. So, this is, ano ito? 2 tangent. So, kailangan natin yung tan, di ba? So, this is 2 tangent ng square root of g squared. Yan yung value ng tangent. Then, ito, integral ng dg. Ang dg kasi natin is ito, yung 2 secant theta tangent of theta d theta all over g. Yung g natin is ito. Pero may quantity. So, pwede natin gawing 4 secant ng squared theta. Di ba? Kasi may quantity. Yung g kasi natin dito is ito lang, no? Yung 2 secant theta. Kaya lang may quantity sa g. Kaya pwede natin gawin yan. Then, ito, times mo dito. Ang value, ang square root of g squared minus 4 is equivalent of 2 tangent ng theta. So, ang matatanggal dito is ito, pati ito. Then, ito, at ito. Pati ito. No? Yung ano na lang. Yan, okay lang, mapasame lang naman to kahit saan ito, same lang. So, ang natira dito, this is 2. 2, di ba? So, 2 times 2, this is 4. So, this is 1/4. Then ito, ano matira dito? 1 all over secant na lang. Then d theta. So, alam natin na ang 1 all over secant is reciprocal yan ng cosine, di ba? Yung kanina. So, this is integral ng cosine. Dito kasi puno ng buhay, puno ng identities dito sa trigonometric. So, this is 1/4. Ang integral ng cosine is sine. No? Sine of theta. So, alam natin ang sine of theta is opposite all over what? Hypotenuse. Opposite na 2 all over hypotenuse na square root of g squared minus 4. So, pwede mo yan ano yung sign? Sign opposite. So, opposite all over hypotenuse. Yung, ano pala? Yung, so, opposite. Ano yung opposite natin dito? Yung 2 all over g. So, this is baliktad dito nangyari dito, baliktad. So, mamaya ayusin ko. Baliktad yung paglagay ko dito. So, opposite. Sign kasi is opposite. Ano yung opposite? So, opposite is dito dapat yung g squared minus 4 all over yung tawag dito 4g yan. So, di ba kanina yung cosine, di ba? Yung kanina nakuha natin, yung, kung natatanan yung cosine yun, this is 2 over g. So, nabaliktad ditong paglagay natin. Kasi inulaan lang natin. So, mas maganda yung eject nyo mabuti. So, dito, ito, cosine, adjacent, yung 2. Adjacent yung 2. Then, hypotenuse yung g. Then, ito yung opposite. So, this is g squared minus 4. Yan. So, sine na nakuha natin is opposite all over hypotenuse. Saan yun? G, tama. So, this is 1/4. So, this is the final answer of the problem number. Problem natin sa number plus C. Limutan. Problem number 3. And mamaya is problem number 4. So, this is the problem number 4 of the integration of trigonometric substitution, no? So, continue lang natin. So, dito maglagay na tayo ng isang triangle. Ayan. Then, ang gawin natin dito is square root of ito kasi pwede natin paano bang maganda dito? I-isolate na lang natin ng 1 minus x squared which is completing the square. Gawin natin completing the square. So, which is wala rin naman ito. Same lang ito. 2x plus 1. So, pero wala rin po ito kasi kung makikita niyo, pag tinanggal mo kasi yung ito, pag pinultiply mo yung negative sign dito, negative times x squared, this is x squared. Negative times negative 2x, this is positive 2x. Negative times negative 1, negative 1 to positive 1, 0. So, babalik ka rin dito. So, isolation lang po ito o manipulate lang. So, ang gawin natin dito is i-simplify natin to kasi perfect square of trinomial. So, pwede natin gawin square of binomial. This is 1
then this is x minus 1 quantity, then dx. So ang gawin natin dito is alam natin na ang kung ano yung nauna, halimbawa kung constant yung nauna, yun na yung hypotenuse. So this is 1 kasi yan yung nauna, yung constant. So kulang naman yan. So i-prove lang naman natin mamaya. So walang problema dyan. So kung matatanda natin, square root of 1 minus ito. So alam natin na ang nauna yung constant. So alam natin yan yung letter A. So square root of A, yan, pasok dito. Minus U, pasok dito. So ibig sabihin, ito yun siya. Yung substitution natin is U is equivalent of A sin theta. Pero ang gagamitin natin, X. Yung gagamitin natin na substitution is X kasi naka-X function siya. So equal to A. Ano yung A natin? Is ito, yung constant. So this is sin na lang, no? So magiging ano lang ito. So sin ng so meron yan 1. Imaginary coefficient na 1. So wag na natin nagay. Common sense lang naman na may 1 yung sin. So sin ng theta. Yan. So gawin natin dito. Paano ba natin ito imamagic? So obvious naman meron itong 1. So this is, pero ang gamitin natin dito is sin theta. This is the ganito, x minus 1. Yan. Kasi tingnan niyo, ano kasi ito, naka square of binomial. Unlike kung yung ganito lang, no? So yan ang gamitin pag naka tawag dito, naka binomial. So gawin natin dito, simplify natin. So derivative ng sin, this is the cosine of theta, d theta, no? So derivative nito, this is dx lang naman. So, gawin natin, dahil cosine yan, Pythagorean theorem natin. So opposite is ito, over hypotenuse na 1. So, okay lang yung assumption natin. Tama rin, same, pareho lang po ito. So, this is ito yung natira. So, yung value ng A. So, 1 minus x minus 1 quantity. Yan. So, ito kasi yung ginamit natin, yung x minus 1, it's either, imbis na 1 lang, kasi pag ginawa natin yung adjacent, hindi siya perfect na babalik ka dito. So, kailangan kasi, pag ginawa mo yung anon, pag inahanap mo yung anon, yung natira, kailangan babalik ka dun sa problem. So, hindi ka babalik dun sa problem kung ang kinuha mo lang yung 1 na coefficient. I-divide mo dito, x all over 1. Hindi ka babalik dun. Kasi kapag in-square root mo yun, this is 1, square root of 1 minus x squared. Dito ka babalik. Kahit dito, hindi mo makukuha yung exact nito. So, kailangan buo yung kunin mo dito, x minus 1. So, ang purpose kasi kailangan natin makabalik doon sa problem na yun. So, this is para kung gamit tayo ng substitution, wala tayong magiging problema. So, yung derivative is cosine. Alam natin ng cosine is what? Ano yung value ng cosine? Kasi kailangan natin mamaya. Ang value ng cosine is adjacent na square root of 1 minus x minus 1 quantity all over adjacent over hypotenuse. Ang hypotenuse mo is 1. So yan yung may cosine. So this is integral ng ito. Ano ba to? Integral nito is ano yung value nito? Yan yung cosine. So ilagay natin ito, cosine of theta. Multiply daw sa dx. Ano yung dx mo? Another cosine. So cosine ng theta, d theta. So, pag sinimplify natin yan, cosine times cosine is squared. So, this is integral ng cosine squared d theta. So, ang gawin lang natin dyan is kunin natin yung double angle identities nito. Kasi may double angle identities to. So, ang magiging identities nito is, I think, agree kayo dyan, which is yung negative 1/2. So, this is negative 1/2 ng 1 plus cosine ng 2 theta. Yung identities nito. Siguro, I think agree ka dyan. Yung double angle identities. So, yan. So, d theta, huwag natin gagamitan. So, ito, pwede natin gawin ito. Ano na lang natin ito. Ito, ilabas natin by properties. So, this is negative 1/2 integral ng 1 plus cosine ng 2 theta. So, ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng cosine ng 2 theta, sorry. This is cosine 2 theta. So, pwede natin kunin yung another, ano ba tawag dito? Yung, another identities pala nito, sorry. Yung another identities ng cosine of 2 theta is, 2 all over 1, which is negative 1/2 ng, or negative positive, maging positive natin ito. Ano ko positive pala ito. So, 1/2 ng
Integral pala yan. 1/2 ng 1. Yung, so dito, integral nito, integral pala to. So 1/2 ng integral nito is theta in terms of d theta. So integral of cosine is magiging sine yan. Positive sine theta. Then cosine ng theta plus c. So yan. Dalawa kasi ito, dalawa. So, siyempre, gagamit ka ng substitution, no? So, yung u is 2 theta, derivative of 2 theta is 2. Multiply mo dito, magiging matatanggal yung 1/2 dito kapag dinistribute mo. So, ito lang yung matira. So, ang gagawin lang natin dito is, kunin natin yung theta at yung sine pati cosine. So, paano ba yan? Ang derivative ng cosine is sine 2 theta. Then, kapag kinuha mo yung identities, kung magtataka kayo, wala yung 2 kasi kapag kinuha mo kasi yung integral ng cosine, gagamit ka ng substitution method kasi pasok ito sa substitution method, which is ililet mo yung 2 theta, kunin mo yung derivative ng 2 theta, 2. Pag dinistribute mo yung 1/2, matatanggal yung 2 kasi 2 times 1/2 is wala na, 1 na lang. Then yung sagot na sine 2 theta, kunin mo yung identities kasi yung integral ng cosine is positive sine 2 theta. So kapag ginawa mo yung identities, this is will become sin theta, cosine theta. So ngayon, kailangan natin gawin is ibabalik sa problem. So ito dito na lang. So yung theta, kailangan natin kunin yan. So paano yan? Problema yan. So theta, ano yung problem natin nung kanina? Ang problem natin kanina is x minus 1 doon sa substitution, equivalent of sin theta. So pag kinuha natin yung pag kinuha natin yung theta mismo, ito mag-ano siya, ano tawag dito? Magi-inverse yan. So this is magiging sine ng inverse ng x minus 1. Mag-inverse yan pag kinuha mo yung theta. Pag tangent naman yung kinuha mo sa yung theta ng tangent, siyempre mag-inverse yan. Kasi ang purpose doon, hanapin mo yung angle dito sa loob. Parang degree yun ata. So hanapin mo yung angle dun sa loob. So kaya hindi natin mahanap yan kasi in terms of x ito, hindi siya constant na which is number. Okay, sana kung number kasi makukuha natin yung angle nito, no? So, kasi variable yan. So, yan yung makukuha natin. So, ibig sabihin nito, ang value ng theta is ito. So, isa-substitute lang natin dito. So, this is 1/2 ng sine ng x minus 1 plus sine opposite all over hypotenuse. Kaya magiging x minus 1 lang. X minus 1 o x minus 1? X minus 1. X minus 1. So, this is x minus 1. Times cosine. So, burahin ko na lang ito. Alam niyo na eh. Cosine. Ano yung cosine? Adjacent na ito. Adjacent na yan. Adjacent. So, ano yung adjacent? Babalik na lang natin sa problem kasi kailangan binabalik ito sa problem. So, yan na lang sa problem. Adjacent. All over hypotenuse. Hypotenuse kasi 1. So, i-divide mo lang yan sa 1. Wala. Ganun pa rin. So, this is the final answer of the problem number 4. No? So, yan yung sagot natin sa problem natin sa number 4. So, just in case na clarification, huwag mahiyang mag-comment sa comment section. And thank you po and God bless. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe.